Marie, pwede bang pumasok? Kahit nang marinig ni Marie ang tinig ni Sid sa labas ng kwarto niya, ay hindi pa rin niya magawang tumigil sa pag-iyak. Ngayon palang nagawang lumabas ng mga luha niya. Nakakalungkot ang nangyari. Kanina ka pa umiiyak dyan. Papasok na ako, Marie, kahit wala kang pahintulot. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya at pumasok ito. Ganun ba talaga kahalaga ang Mike na yun sa'yo? Kaya kahit nakagawa siya ng masama sa'yo, ay iniiyakan mo pa rin siya? Bakit kaya hindi mo na lang siya samahan sa presinto? Pagkatapos suntukin ni Sid si Mike, ay agad itong tumawag ng pulis. Agad namang rumisponde ang mga pulis at hinulo si Mike na todo tanggi sa paratang na ito ng stalker niya. Gusto niyang maniwala sa sinasabi ni Mike, ngunit nakita mismo ng kanyang mga mata kung paano nito inilagay ang punpon ng mga puting carnation sa harap ng gate nila. Idagdag pa ang nakita nilang pagkalito sa mukha nito. May nakuha mga pulis na card na nakaipit sa mga bulaklak kung saan may nakasulat na namang pagbabanta sa kanya. Wala rin nakasaksi na may mga ibang tao sa harap ng gate maliban kay Mike. Ilang kapitbahay niya nagsabing si Mike lang ang nakita ng mga ito na lumapit sa gate ng bahay nila. Nakakulong ngayon si Mike pero anumang oras ay pwede itong magpiyansa habang iniimbestigahan pa ang nangyayari. Pinunasan ni Maria ang kanyang mga luha. Bahagya siya nagulat sa sinabi ni Sid. Hindi niya mabasa ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi ba nito naiintindihan na nasasaktan siya sa mga nangyayari kaya siya umiiyak? Pagkatapos ay kung ano-ano pang sinasabi nito. Pinuntahan mo ba ako para lang sabihin ng mga yan, Sid? Please, wag mo na ngayon. Ang gusto ko lang naman, Marie, ay tumigil ka na sa pag-iyak. He's not worth it. He's a scumbag who tried to lure into his trap. Kasalanan ko ba kung nasasaktan ako ng ganito? Paano kung nagkamali lang pala tayo at wala talagang kasalanan si Mike? Nagdilim ang mukha nito. Malaki talaga ang tiwala mo sa kanya, no? Ano bang nagawa niya para maging ganyan siya kahalaga sa'yo? Ako, Marie, ano bang tingin mo sa akin? Mas mahalaga ba siya sa'yo kaysa sa akin? Sid, Hindi na niya nagawang tapusin ang gusto niyang sabihin dahil biglang sinakop ng mga labi nito ang mga labi niya. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay natulala siya. Ang mga luha niya na hindi niya alam kung paano pipigilin ay parang may sariling isip na bigla na lang naglaho. Pakiramdam niya ay nasa mga labi niya ngayon ang buong buhay niya at kaligayahan. Nagsimulang gumalaw ang mga labi ni Sid. Tila may sariling isip ang mga bisig niya at nanguyapit sa leeg nito. Hindi pa rin lubusang maproseso ng utak niya kung totoong hinahalikan siya ni Sid. It was like a dream yet it felt so real. Nang mas palalimin pa nito ang halik ay doon niya na-realize na wala na siya sa fantasy world na matagal na niyang nilikha sa isip para sa kanila. Bagkus ay nasa totoong mundo siya. Nasa totoong kwarto at totoong mga labi ng lalaking pinakamamahal niya ang humahalik sa kanya. Proud ako na ikaw ang kapatid ko, Marie. Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng kapatid na tulad mo. I may not always say this, but I love you, my sister, and I always will, no matter what. Ate, sigaw ng isip ni Marie. Ano ba itong ginagawa niya? Bakit hinahayaan niya ang sariling malunod sa halik ni Sid? Hindi na niya iniisip ang ate Lucille niya. Anong klase siyang kapatid? Inalis niya ang mga kamay sa batok ni Sid at marahas na itinulak ito. Marie, masuyong wika nito. Hinaplos nito ang pisngi niya. Tinabig niya ang kamay nito kahit labag iyon sa kalooban niya. Huwag, Sid. Matagal ko nang gustong gawin yun sa'yo, Marie. Ang halikan ka. Marami na akong pinalampas sa pagkakataon, but not this time. I realized that this is the right time for me. For us. There's something that I've been keeping to myself. He held her hand and placed it in one's chest. She felt his heart beating fast. Napalunok siya. Sid, ngumiti ito. Pakiramdam niya ay hawak niya ang buong mundo. I love you, Marie. Buong pagsuyong wika nito. I'm so in love with you. Patay na ba siya? Parang tumigil na kasi sa pagtibok ang puso niya
dahil sa narinig na iyon. Hindi ba't iyon ang mga katagang matagal na niyang inaasam na marinig mula rito? Nagulat ka ba? Tanong nito pagkatapos ay natawa. Parang gusto niyang suntukin nito. Bakit ito natatawa? Pinibiro lang ba siya nito? Pinasasakay? Tumahimik ito at muli nagseryoso. Huwag mo sanang ipagkakamali ang pagtawa ko sa hindi ko pagiging seryoso. I'm very serious, Marie. Iyon nga lang, I'm nervous as hell. Isipin mo na lang kasi, pinubuksan ko ang puso ko para sa babaeng matagal ng laman nun. Para sa babaeng dahilan kung bakit nabubuhay ako rito sa mundo. Napaawa ang bibig ni Marie. Ang bibigat ng salitang binibitawan ni Sid kaya nahihirapan ng utak niyang iproseso ang mga iyon. Sid loved her. It was hard to believe. You were only 16 when we first met. Noong una, akala ko ay pagtingin kapatid lang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi na kasi mawala sa isip ko mukha mo. Akala ko'y dahil yun sa katotohanang nagagandahan ako sa'yo. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko na iba na ang ibinubulong ng puso ko. Sana paniwalaan mo na mula noong ibigay mo sa akin ang iyong graduation picture noong high school, hindi na ako nagsawang titigan iyon sa bawat araw. Iyon ang nagsilbing lakas ko sa panahong malayo ako, sa panahong napapagod ako sa trabaho, at sa mga panahong namimiss ko ang mga ngiti at kwento mo. Hinalikan nito ang kamay niya. Binawi niya ang kanyang kamay mula rito at nag-iwas ng tingin dito. Masakit para sa kanya na magbingi-bingihan sa mga ipinagtatapat ito. Huwag mong sabihin sa akin ng mga yan na para bang hindi naging bahagi ng buhay mo ang kapatid ko. Tinitigan niya ito sa mga mata. Nakalimutan mo na ba? 2 taon mo naging girlfriend ng ate ko. Minahal mo siya. Paano mo nasasabi sa akin na mahal mo ako mula pa noon? Naririnig mo ba ang sarili mo? Kung iisip, muling sinalakop ng halik ang mga labi niya. Sa pagkakataong iyon ay nag-iba ang galaw ng mga labi nito. Naging mas madiin iyon at mapangahas. Tila ba sa pamamagitan niyon ay ipinapahiwatig nito na hindi nito gusto ang mga sinasabi niya. Naisip ko noon na kapag dumating ang araw na ito, baka nga hindi mo agad ako paniwalaan ang mga sasabihin ko. Anito na maghiwalay ang mga labi nila pero nanatiling nakalapit ng mukha nila sa isa't isa. There was a time when I thought I loved Lucille. I was attracted to her at first sight. We had relationship for 2 years despite our busy careers. Your sister will always have a special place in my heart because she's my friend. Actually, she's like a sister to me. Inakala ko na pwede pa kaming maging magkabalikan noon, pero nagkasundo kami na huwag na. We were better off as friends. May isa pa akong dahilan kung bakit gano'n ang pananaw ko sa aming dalawa ni Lucille. Mula nang makita kong pababa ng hagdan ang dalagitang iyon na may maamong mukha at ginulo na niya ang isip ko, at noong mga panahong magkarelasyon kami ni Lucille, hindi ko maalis sa isip ko ang dalagitang iyon. Alam kong mali iyon dahil para na rin ako nagtaksil kay Lucille. Pero ano magagawa ko kung iyon talaga nararamdaman ko? Nanatili siyang walang imik. When I realized that I was in love with you, I wanted to tell you that right away. But that time, sunod-sunod ang trabaho ko. Kung umuwi man ako sa Pilipinas, inaabot lang ako ng 1 linggo. Naisip kong aminin sa iyo ang damdamin ko, pero pagkatapos nun, hindi ko rin naiwasang iwan ka dahil sa trabaho ko. Anong klaseng tao ko kung ganun, hindi ba? Kaya nagpasya akong sasabihin na lang ang lahat sa iyo sa tamang panahon. And this year, I decided to quit modeling para mas mapagtuunan ko ng pansin ang ibang mahahalagang bagay sa buhay ko. Buo na ang loob ko na magtapat sa iyo nang sumama ako kay Lucille dito. I couldn't hide my true feelings for you any longer. But this stalker incident happened. Ayoko namang buluhin palalong isip mo, kaya hindi ko managad na sabi sa iyo na mahal kita. Sinisiguro ko naman na maipaparamdam ko yun sa iyo hanggang sa mapansin mo na pwede mo na rin pala akong mahalin. Nahihirapan na si Marina huminga dahil sa mga revelasyon ni Sid. Nagselos talaga ako sa mic na yon. Masyado kasi siyang malapit sa isa't isa. Ipinagluto mo pa siya
I've never been selfish in my life. I'm a good citizen of this country who knows how to share what I have with others. Pero pagdating sa'yo, ayoko ng pakiramdam na ipinaapaubaya ako sa iba na pasayahin ka. Ang gusto ko, lahat na magagandang bagay sa buhay mo, ako ang magiging dahilan. That's selfishness, I know, but I can't help it. I love you too much. Please, Sid. Please what? Niyakap siya nito. Okay lang sa akin kung hindi mo ako mahal sa ngayon. Gagawin ko ang lahat para dumating ang araw na magkakaroon din ng katugon ang damdamin ko para sa iyo. For now, just let me love. No. Malakas sa pagtutol niya. Pinipilit niyang kumawala mula sa yakap nito. Let me go. Binitawan siya nito. Marie. Nakikita ni Marie sa mga mata ni Sid na nasasaktan nito sa iniaakto niya. Mahal kita, Sid. Mahal na mahal kita. Gusto sana niyang ipagsigawan iyon. Gusto niyang halikan nito na parang wala ng bukas. Gusto niyang iparamdam dito na bawat pagtibok ng puso niya ay ito ang dahilan, pero umuikil sa isip niya ang sinasabi ng Ate Lucille niya. Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng kapatid na tulad mo. Napapikit siya. Kahit masaktan man ang puso niya sa magiging desisyon niya, ay mas pipiliin pa rin niya ang kapatid niya. Masaktan na siya, wag lang ito. Hindi niya maaatim na siya pa ang magiging dahilan sa kabiguan ng ate niya. Mahal na mahal niya ito. Sa pamamagitan ng pagsikil niya sa kanyang damdamin, ay makaganti man lang siya sa mga naging sakripisyo nito sa kanya. Bigyan mo naman ako ng chance na mahalin ka. No, Sid. Matatag na sabi niya. Pinipigilan niya ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Kailangan niyang magmukhang matatag sa desisyon niya. Kalimutan na natin ang lahat na nangyari sa kwartong ito. Wala akong narinig, wala akong sinabi at wala kang sinabi. End of story. Tuluyan na siyang lumayo rito at binuksan ang pinto ng kwarto niya. Salamat sa mga naitulong mo sa akin, Sid. Nahuli na si Mike. Tapos na ang pagiging bodyguard mo sa akin. Hindi ako naniniwala na kaya mong kalimutan. Bakit hindi? Putol niya sa sinasabi nito. Wala akong nararamdaman para sa'yo. Bumalate ang sakit sa mukha nito. Hindi mo ba ako bibigyan ng chance? Stop it, Sid. Lumabas ka na ng kwarto ko. Huwag ka na uli magbabanggit ng tungkol dito. Naiinis lang ako. Tinitigan siya nito. Para ipakita rito na walang epekto sa kanyang titig nito, ay nilabanan niya iyon. Maya-maya pa'y walang imik na lumabas na ito ng kwarto niya. Agad na isinara niya ang pinto. Nag-uunahan sa pagpatak ang mga luha niya. Sinapon niya ang kanyang dibdib. Sobrang sakit niyon. Mahal siya ni Sid. Mahal siya ng lalaking pinangarap niyang mahalin. Mahal siya ng lalaking siyang kahulugan ng mundo niya. Mahal din niya ito ngunit hindi na nito malalaman niyon kahit kailan. Mahal niya ito pero hindi sila pwede. Idinaan na lang niya sa paghagulhol ang sakit na nararamdaman niya. Good morning, Marie. I've missed you. Dumating na ang Ate Lucille ni Marie. Naabutan niya nag-uusap ito at si Sid sa living room. Iniiwasan niyang magsalubong ang tingin nila ng binata. Ate Lucille, pinasigla niya ang boses at nilapitan nito. Napansin niya na magkahawak ang mga kamay ng mga ito. Kanina nang hindi napapansin ng mga ito ang presensya niya, ay pinagmamasdan niya kung paanong halos magkadikit na mga mukha ng mga ito habang seryoso nag-uusap. Ano kaya ang pinag-uusapan ng mga ito? Tungkol kaya iyon sa mga sinabi ni Sid sa kanya kagabi? No, mukhang hindi iyon. Napansin kasi niya na parang ang saya-saya ng ate niya at nagdulot iyon ng pinong kurot sa puso niya. I heard from Sid na nahuli ng stalker mo. I'm so glad, pero hindi ako makapaniwala na magagawa yun ni Mike. Well, hindi naman natin masasabi ang nasa isip ng tao, hindi ba? Oh, kumusta experience sa makasama ang mokong na to? Nakangiting tanong ng ate niya sa kanya. Okay naman, nag-iwas ang tingin sa mga ito. Hindi mo ba itatanong kung bakit masaya ako, Marie? Masaya ako dahil nahuli ng stalker mo at may isa pang dahilan. Nag-angat siya ng tingin dito. Napasinghap siya na makitang niyakap nito sa baywang si Sid. Pagkatapos ay itinaas nito ang isang kamay para ipakita sa kanya ang singsing na suot nito. Kumabog ang dibdib niya.
Engagement ring ba yun? Matagal na akong inuudyo ni Sid na sabihin sa'yo ang totoo, pero ang sabi ko ay kailangang ihanda muna namin ang loob mo. Ikakasal na. Ate? Napalakas na sabi niya. Bakit kailangan pa siyang ihanda nito at ni Sid? Matagal na niyang tanggap na mga ito ang para sa isa't isa. Yung mga sinabi sa kanya ni Sid kagabi, alam niyang hindi yun totoo. Wala siyang laban sa Ate Lusonia sa puso nito. Marahil ay nadala lang ng lalaki sa sitwasyon, kaya kung ano-ano nang lumalabas sa bibig nito. Marie, just one question ate. Muling putol niya sa iba pang sasabihin nito. Sinabi ba niyang mahal ka niya? Hindi na niya kayang banggitin ang pangalan ni Sid dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Yes, matatag na sagot ng kapatid. Lakas loob na tinitigan siya ni Sid. Nakatitig din pala ito sa kanya. Sapat na sa kanya naging tugon ng kanyang kapatid. Hindi niya ipapakita sa mga ito na labis siyang nasasaktan. Mas gusto niyang makitang masaya ang ate niya. Sana wala nang katapusan ng kaligayahan mo sa piling niya ate. Sabi niya, malapit nang bumagsak ang mga luha niya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.